Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. At muli si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Yan, salamat ha. Umabot na po tayo ng 116,000 subscribers. Maraming salamat po sa mga datihan na walang sawa sumusubaybay. Maraming salamat po sa inyo lahat. Anong mayroon ngayon? Pag-usapan natin. Medyo nagbabara ang ilong natin. Pasensya na po ha. November na. November 1st, 2024. Yan, malapit na pa December. December. Baka naman. So, yan ha. Bago natin simulan natin talakayan. Ano bang meron ngayong araw? So, ito ay mga lumalabas sa pahayagan, no? Ito daw ay dumano yung mga sinabi ng dating Pangulo ay pinabubuluanan. Hindi pinaniniwalaan. Meron siya sinabi rito, kayo na po ang bahala, humusga kung ano ba ang tama at ang katotohanan. Sabi raw, mas ano daw yung droga sa panahon ngayon parang na-lessened. Sabi rito sa video, hindi natin makokontra yan kasi siya yung nagpapahayag. Kaya panoorin nyo mga kasama ha. Ito na, pasok mo ate. Let's get very direct on this, sir. So is or are drug-related crimes on the rise, sir? No. Mas mababa kami ng 60% based on sa data namin. Kaya nga sabi ko, are we sure that pumunta ka sa barangay? Kasi baka mali yung reports natin kasi mas mababa kami ngayon. By 60%? God, more From than- what year to what year are we talking about? Comparing between 2016 to 2018, no? Yung time nila at time namin dito ngayon ng ano. Kasi there's no comparison eh. Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin eh. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no? Bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Wait, sabi po, ang drug-based yung economy natin. Bakit may ganun? So nakakapagtaka, ang droga pala ay nagbabase sa ekonomiya. Kahit ako napapaisip. Kayo, analyze nyo. No? Isipin nyo mabuti. Ngayon lang ako nakarinig na ang droga pala ay nagbabase sa ekonomiya. So tuloy natin Alamin natin kung ano yung sinasabi dito sa interview na ito. Pasok. Drugs. Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nadadagdagan. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayo yung sigurado eh. So, eto yung ano natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sabi ko lang, mas maganda po kami ngayon dun sa data namin sa About Crime. Mas nabubroadcast lang ngayon kasi hindi dati takot ang report. Kasi sige, subukan mong gumawa And ng... data will back you up on Yeah, that. of course, That it's down, what again, sir? 60%. 60. Balik Let's get natin there. Babalik ko doon sa slide na sinabi niya, ang droga ay nagbabase sa ekonomiya. At saka, meron siyang dinugtong Yung ang droga raw, di umano, kaya sila gumagamit ng droga, para padagdag ng oras. Tama ba? Oo. Analyze nyo ulit. Mga tao natin, especially mga ayoko na, yung mga Ito. gusto lang maging addict. Ayan Bakit daw gusto maging addict? Sir naman, tama po ba yung pagka-explain nyo sa taong bayan? Oo, milyon-milyon po ang nanonood sa inyo sir Baka po meron kayong mali sa pagbigay ng statement nyo sa interview dyan. Sige, ulitin natin. Addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nadadagdagan. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayo yung sigurado eh. So, eto yung ano natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sabi ko lang, mas maganda po kami ngayon dun sa data namin sa About Crime. Mas nabubroadcast lang ngayon kasi hindi dati takot ang report. Kasi sige, subukan mong gumawa ng... And data will back you up on Yeah, that. of course, That it's down, what again, sir? 60. 60%. So, yun, narinig nyo. Kayo ba, mga kasama, ay naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Sir na yung data po daw o yung related sa droga, sa crime, mas bumaba daw po ngayon kumpara doon sa panunukulan ng dating Duterte o panahon ni Pangulong dating Duterte.
Kung naniniwala po kayo, i-type nyo dyan sa comment section. Kung hindi naman kayo naniniwala, mas mabuti, i-type nyo rin dyan sa comment section. Gayon, pag-uusapan naman dito, bakit nagkaroon ng, ano ang nangyari? Bakit? Siguro dahil sa droga, may pag-amin din dito Panoorin natin ha, papakita ko sa inyo yung slide kung ano nangyari dito sa dating artista na ito. Bakit nasira ang buhay niya di umano? At ngayon ay nakabaril pa siya di umano, hindi natin alam kung ano nangyari. Bakit nagkaroon sila nagkaroon ng insidente na nangyari, bakit siya makukulong? Ang number one na dahilan, siguro, droga. Sino ba nang gusto ng ganitong pangyayari? Pag ikaw ay lulong sa droga, ito ay sasabihin ko sa inyo. Wala na kayo sa tamang katinuan. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Ipasok natin yung interview dati. Pwede mo bang pakita sa amin? Ate, pwede mo bang i-share sa amin kung ano yung mga pwedeng ba mangyari? Halimbawa, ikaw ay naging biktima ng droga. Ipasok. Kulungan ang aktor na si John Wayne Sase. May statement ka ba? May gusto ko sabihin. Sino nga ba si John Wayne at ano ang tumatakbo sa kanyang isip? Ano ang kanyang pinagdaanan? Ang interview na ito ay ginawa mahigit 1 taon na ang nakalipas. Nag-drugs ka before? Yung Opo, sinasabi mo? malulungkot. Saan yung tama mo? Malapit kung saan ako na muntik-muntikan mabahamak. I'm almost dead. Doon ako nainis sa sarili ko. Parang payapa ka na. Oo. Anytime, kung gusto mo ako hindi kunin mo na ako. Lang. Ilang years ka ba active sa showbiz noon? Meron mga 10, lagpas pa meron. Kasi parang mga 9 years old yata ako nung simula. Na natatandaan ko na yung mga ginagawa ko. Pero alam ko, bata pa lang ako, nag-ABS na ako. Paano ka na-discover? Sa mga commercial, merong talent coordinator na yung dadala sa akin. So ito isang example lang po to Artista na ito. Maganda na ang buhay. May pera. 'Di ba? Ngayon, naging biktima siya ng droga. O ano nangyari ngayon? 'Di ba? Yan isang patunay na ang droga hindi po maganda. 'Di ba? Kaya nakakapagtaka. Yung iba, yung interview, yung investigasyon sa hearing dyan sa Senado, yung iba parang pumapabor pa doon sa mga protector. Diba? Hindi na sila tuwa sa ginawa ni Tatay Digong. Diba? Alisin ng droga sa Pilipinas. Ngayon, ito, biktima siya ng droga. So, pasensya na po kayo medyo barado lang po talaga ang ilong ko. Ewan ko ba, bakit pag may rhinitis po kayo, iwas-iwasan nyo yung alikabok, yung pubes, mga pabango, iwasan nyo po yun. Mahirap dahil nagbabara po yung ilong natin. So ito nga, mabalik tayo. Bakit ka naging? Ano nangyari? May pera ka na. Yan lang yung mga patunay na talagang pag naging biktima ka ng droga, may hirapan ka na baka alis. Unless na lang talagang manlabang ka, di ba? O magbagong buhay ka. So ito, bibigyan ko kayo ng isang slide patungkol naman ito. Dahil sa investigasyon ng war on drugs, di ba? Sabi daw pinatitigil. Sino nagsabi sa kanya? Sino nagsabi na pinatitigil? Wala naman ata nagsabi na pinatitigil ito. Ay yung gigil na gigil daw na isang babaita ay nagagalit daw dito kay senador. Alam niyo bakit? Ay alamin natin sa video. Sige, pasok. Yun daw hong mga transcript ng Senate hearing noong Monday, hindi ibibigay sa ICC, pero indirectly may message na kung hindi namin maibigay sa inyo yung transcript, i-extract nyo na lang doon sa online. Yun ba'y pwedeng gawin ng ating gobyerno o ng ICC para magkaroon sila ng ebidensya o kaya kaso laban sa dating Pangulong Duterte?
Alam mo, Jed, Patis, as much as possible, no? Ako'y nalulungkot din sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Parang napakaaga nung political squabble, itong bangayan sa politika. No? Entering pa lang sa 2.5 o magti 3 years pa lang ang Administrasyong Marcos, nagkahiwalay na, no? Yung unit team. No? Ang aga. Disunity team na. Disunity team na. Although I'm not part of it, no? Hindi ako part niya. Alam niya, Independent ka Pat, independent ako nanalo. Pero ako kasi, matatanggap ko yun kung halimbawa last year, alam na natin yung political season na, hanggang 2027. Pero sayang itong 5 years, sana productive tayo kasi ang dami pa nating dapat tutukan, ang dami pa nating problemang dapat bigyan ng pansin. No? Ako po, ako naging subject na naman ako, naging controversial lang aking statement kahapon, pero I would rather work and look at the problems. Halimbawa, itong Universal Healthcare Act, no? Ito pong advocacy ko, yung infrastructure development. Ang dami pa ho natin kailangan. We have a lot of catching up to do with our ASEAN neighbors. Sa pag-iwanan na ho tayo no? So, parang pag merong ganitong bangayan sa politika, syempre kahit papaano ito ay nakaka-apekto po sa nangyari sa ating bansa. Yung po sa akin pong statement, gusto ko lang liwanagin na lumabas kasi parang pinatitigil ko daw itong hearings. Hindi po, no? Kasi po, ang sabi nga nila, Senator Risa Ontiveros, sa siya po ang isa sa mga ano rito, talagang nagpupush na talagang si Pangulong Duterte at yung war on drugs talagang maimbestigahan. Managot. Ang sabi ho niya, parang there is enough evidence already. Yung mga revelations were shocking na mismo kumbaga that's enough already. So sabi ko kung enough na yan, siguro might as well wrap up so we can let the proper agencies already continue the investigation and pursue the case, no? Yun yung in the proper forum, no? So yun po, hindi po natin pinapatigil pero kung talagang kung sa tingin nila enough na po yung mga shocking revelations. So siguro, kasi po budget hearing na next week Pagsimula pag-resume namin. So gusto ko Sino na naman ang star character? Di ba? Alam nyo, sa sitwasyon na ito, sa investigasyon na ito, makikita mo talaga kung sino yung tain-tae na talagang gustong i-down ang mga Duterte. Di ba? Political attack ito. Di umano. Hirap magsalita pag barado talaga ang ilong, no? So, tuloy natin, kuya. Pasok. siguro dapat trabaho na. We have to wrap up all of these hearings already para magtrabaho tayo. Because half of our job is to pass the national budget. Wednesday na po ang start ng plenary, PATP. Pero if there is one thing na naobserbahan ko, maraming shocking revelations na nangyari. Pero like him or not, no? Pero si former President Duterte, inako niya yung responsibilidad. Sabi niya, walang iba, ako lang. No? Ako nag-utos lahat. So, may mga sinabi siya na might be incriminating. It's a subject for debate already. Sabi nga ni Senator Risa, pero para tindigan din niya yung kanyang naging aksyon nung siya ay Pangulo. Siyempre kahit paano, dapat din ho nating bigyan ng, ng kahalagahan. Na hindi siya nagtuturo ng iba. No? Inako na niya. Kumbaga, the buck stops here. Kumbaga, ganun po nangyari. Kaya hindi ho natin pinatitigil. Sa tingin ko ay kung sinabi po ng mga ibang senador nandun, that there was already ample or enough information that was derived from the said hearing. So, narinig nyo kung sino naman yung star character. Babae na naman ito. Diba? Babae na naman siya. Talaga namang pag talagang aping-api na raw, di umano, lahat na lang babanggain, di umano. Kabati niya yan, alam niyo ba, yan si Senator JB, napakagaling, siya po nagsusulong doon sa health, regarding sa health, di ba? So, pinaglalaban niya yung PhilHealth, yung pondo, Ano nangyari? Yun nga, yung vlog natin kahapon, yung na-upload natin kahapon, nasa Supreme Court na po. Yung dating Supreme Court, former Supreme Court Carpio? Carpio ba? Hindi ko na matandaan. So, yun sila, naghain ng parang pinababalik yung pera o pinapasuspindi muna yung paglipat ng pondo, yung last tranche ng pondo na PhilHealth na aabot na 30 billion something or more. So, ganon Eto, ano ba meron talaga namang nakakadismaya. Eto na naman, may sagot na naman si ate. Ano kaya yung sagot ni ate rito? Talakayin natin Kayo na po bahala maghusga kung ano naman sagot niya patungkol. Meron siyang mga sinasabi.
Ano kaya yung sinasabi ni ate rito? Lahat ba ng sinasabi ni ate rito ay kapanipaniwala? Oo. Sa pag-uugali daw ng dating Pangulo, hindi siya natutuwa. Aba. Hindi naman niya kinukuha yung simpatya mo, ate. Oo, kahit naman kami, oo, tuwan-tuwa rin naman kami sa Pangulo. Oo, dahil sa ganun nga pananalita niya, yung nagawa niya, tulungan ng mga taong bayan. No? Na maalis o mapahamak o maging biktima ng illegal na droga. So ito, ipasok mo ate para malaman ng ating mga kababayan na meron ka na mga himubutok di umano ha. Sige, pasok. Yung mga observations na gano'n. Sinubukan niya talagang i-hijack tulad ng sinubukan niyang i-hypnotize tayong lahat nung 6 na taon na siya'y Yes. presidente. Oo, pati yung kultura at pakiramdam ng takot na ibinagsak niya talaga sa mga komunidad, lalo na sa pamamagitan ng war on drugs niya. I'm sure sinubukan niyang i-cast ulit yung spell na iyon nung unang hearing namin. Mabuti na lang, nandun mismo yung mga pamilya, mga victim survivors na mga biktima ng EJ case, sina Father Flavi at yung isang witness na na-present niya, si Kuya Randy. Yung witness po, umamin po yan na ano po sila. Oo. May pag-amin po yan na sila po ay nagbebenta na pinagbabawal na technique. Oo. Kaya nga sabi ng isang sino ba paniniwalaan mo? Yung mga taong involved sa drugs? O yung taong ayaw sa droga? O yun lang po ang pagbabasihan ng ating mga kababayan. Kaya, napapaisip tayo, bakit ba nila pinagtatanggol yung mga ganung bagay? Diba? Yun ay komento. Kaya po, doon sa mga nakakapanood, mag-isip-isip kayo. Lagi yung intindihin, lagi yung iisipin. Oo, malapit na rin po ang 2028. Kung sakasakali man, nasa inyong kamay at pag-iisip ang tamang pagboto. Tuloy. Tito ni Kian de los Santos, nandyan din si Attorney Chel Jokno at yung isang witness na ipepresent namin si Sir Roger sa susunod na hearing. Pati si dating Senador Laila de Lima ay nandun at sa susunod na hearing, ipipresenta niya yung kanyang tinatapos na pag-aaral pagkumpara sa mga EJ case nung panahon ni dating Mayor Duterte sa Davao City at yung mga EJ case sa ilalim ni dating Presidente Duterte nung war on drugs. Sila yung pinakamalakas na magic para basagin yung spell na akala ni Duterte ay pwede niyang ihasik ulit na parang isang lagim na naman. Galit na naman si ate. So, kung kayo ay galit sa ginawa ng Pangulo Duterte, marami po ang natutuwa. Hindi ba kayo nagtaka bakit doon sa gallery tuwan-tuwa yung mga tao? Kasi nga, appreciate nila. Maganda ang naging improvement, maganda yung naging impact nung nagawa natin na against sa droga. Kayo pala gustong-gusto nyo, di umano. Kaya, nako, ang hirap. Intindihin, ano ba talaga pinaglalaban ng mga ito? Tuloy. Doon sa Senado, sa ating buong publiko. At kita naman din natin, Miss Ami, sa mga responses ng ating mga kababayan, pati mga netizens, we Filipinos saw through him. We see through him. At dadalin talaga natin ito hanggang sa dulo ng hinahanap na katotohanan at hustisya ng mga victim survivors sa DOJ man yan or sa International Criminal Court. Yun ang Yun daw So sila pala talaga ang may kagustuhan. Bakit? Siguro, ang pananaw ng mga tao, lalong-lalo na yung mga nanonood at nakakaintindi, ito ay hadlang. Si Duterte. Ang mga Duterte hadlang sa kanila kung sakasakali sila ay magtatakbuhan. Na pagka-vice presidente o presidente man dyan. Yun lang ang nakikita ng ating kababayan pagdating dito. So, binigyan ko lang kayo ng isang slide na patungkol sa himubutok di umano. Yung pala may sarili pala talaga siyang himubutok sa buhay. So alamin naman natin yung pag-uusap. Bakit ganoon? Bakit ganire? Bakit ganoon talaga? Ano ba talaga ang kulay? Pwede bang umamin na lang sana, sabi ni Kuya Greg dito, aminin na lang sana
kung ano ba talaga ang stand mo. Meron pa kasi pahapyaw doon, may pahapyaw dito. Ano ba talaga? Yan ang tanong ng ating mga subscribers. Pwede mo ipasok, kuya? Pwede? Ikwento mo. Sabi mo, the way na hinandle yung investigation, considering na umuulan na pagmumura po yung nangyari sa investigation. Well, magandang pinoint out ni Senator Risa na OA yung pagmumura at walang lugar yan dito sa Senado. Sang-ayon ako doon. Ang sagot ng dating Pangulo ay nagkukwento lamang siya at ang kinukwento niya ay nagmumura siya noon. Hindi yata totoo yon sa lahat ng mga pagmumurang ginawa niya. At magandang na-point out yon ni Senator Risa dahil ayaw kong mamanhid ang Senado o ang lipunan o tayong lahat. Naisipin nating okay lang yon. Hindi okay yon, ha? At tama nga, gaya ng nasabi ko, na pinoint out yon ni Senator Risa kahapon. Nasobrahan ba yung due courtesy na in-advise nyo na ibigay sa dating Pangulo? Hindi naman. Nilagay din siya sa lugar niya, kaugnay sa kung kailan siya pwedeng magsalita at hindi pwedeng magsalita. Pangalawa, gusto nga niya hanggang porkit siya'y ganun. Gusto nga niya hanggang madaling araw, hindi naman ho tayong lahat ay ganun. At sa kawawa din naman yung staff na nandun naghahanda bago pa man sila dumating, ilang oras bago pa man sila dumating sa hearing kahapon. Marlon. Kawawa din kayo pag Uwian na. So may ads lang ho, Mag-in-drive ka na lang. Medyo Dito, makakauwi tayo sa murang bahaba ito, halaga. Kaya pag tapusin niyo po yung ads, malaking bagay po yan sa channel natin. Isang bagay na talagang sinusuportahan nyo yung ating channel. Pag may mga dating mga resource person, mga simpleng mga PNCO na police, kung pagsabihan sila pag natataas ng boses, nagiging emotional, yun yung kahapon si former President. Nakikipag-argue kay Senator Risa on several points. I think Senator Coco did a good job more than what I had expected, especially given the fact na kung pipiliin mo ang mga miyembro ng Senado ngayon na hindi nagbabiyahe o dahil recess ngayon, sino ang pipiliin mo naman mag-preside na magiging patas at parehas at hindi papabor sa isang panig man o sa kabila. Hindi madali ang papel na ginampanan ni Senator Coco kahapon. At para sa akin, nagawa at ginawa niya sa abot ng kanyang makakaya ang pag-chair, pag-preside sa hearing na yon. At nabigyan ng pagkakataon, importante, na makapagsalita ang lahat. Sa totoo lang, ito ang kauna-unahang beses at pagkakataon na nagsalita, bumukas, at pinanumpaan ni dating Pangulong Duterte ang mga bagay na ito kaugnay ng extrajudicial killing sa drug war ng kanyang administrasyon. Yung pa lamang na nakapagbigay ng venue, ng avenue ang Senado para mangyari yon, malaking bagay na yon para sa akin bilang tagapangulo ng Senado. Sir, can we please see former Senator say that only one consistent case, steadfastly stood up to preserve the dignity of the Senator Risa. Again, gaya ng sinabi ko, tama at sang-ayon ako dun sa ginawa ni Senator Risa. Nung pinoint out niya at pinaalalahanan niya ang dating Pangulo at ang komite na panatilihin ang order sa Senado na ang pagmumura ay hindi normal, ang pagmumura ay hindi parte ng anumang proceedings at ang pagmumura ay hindi dapat isang bagay na maging manhid tayo na tinatanggap na lang nating normal at bahagi ng araw-araw nating pamumuhay. Not for me to say again. I would rather read the transcript first and let the lawyers who are interested in doing this do that. I would rather keep the impartiality of the Senate at this point in time without prejudice to any member of the Senate doing so at the proper time. Pero sir, dahil under oath na ginawa yun ng dating Presidente, hindi na yung pwede niyang bawiin at sabihin nagbibiro lang siya. Sa palagay ko'y mahihirapan na siyang gawin yun. At kung kukunin yung video footage kahapon, tila hindi naman siya nagbibiro kahapon. Okay, and then sir. Ang tanong natin, doon po ba sa mga ganong kaso, halimbawa po ba inamin niya yun sa harap ng mga, sa harap ng mga nag-iimbestiga, pwede mo bang sabihin na, ako na lang, ako kasuhan nyo. Sapat na po ba yun na para kasuhan siya? Yan ang tanong natin, kababayan. So, sa tingin natin, isang part lang yon ng strategy kasi abogado. Alalahanin nyo, abogado si Pangulong Duterte. Malawak ang pag-uutak niya. Ikaw, abogado ka rin. Alam natin yan. Malawak. So, yun na isang style o isang strategy na para, siyempre,
hindi ka naman basta-basta kakasuhan yan eh. Kung aaminin mo, anong sapat na ebidensya para makasuhan ako? 'Di ba? So yung pa lang, doon pa lang sigurado, laglag na kayo kung sino man yung, sino ba yung babae? Oo, laglag na siya doon, wala siyang masisilip. Oo, pag dinala niya sa husgado, sigurado, hindi kayo kapalipaniwala. Tapos, pinapasok pa nila ICC. Grabe. Sinabi na nga noon na wala na. Hindi na ho tayo nasasakop ng ICC. 'Di ba? Pag pumasok po ang ICC dito sa atin, ay hindi na po yun na makatarungan. Ibig sabihin, may paglabag na po ang ICC sa karapatan ng international, 'di ba? Ganun lang kasimple yun. Pero kung ipipilit nila, bahala sila. Yun ang kagustuhan nila. Yan ang sabi dito ni Robin. Tuloy. Sir, yung sabi nyo lang na paano ba niya i-operationalize yung claiming responsibility since wala siyang kaso. So walang bigat yung sinabi niya that I claim responsibility for everything that happened in the drug. Hindi sa walang bigat. Nagtatanong ako, paano nga ba? Dahil ang may kaso nga ngayon, kayo yung mas nakakaalam siguro ng statistics, ay yung mga polis sa baba na sinasabi nilang kawawa daw, na sinasabi nilang pinoprotektahan daw. Paano i-operationalize yun? Dahil yung mga dating chief of police ng Davao at PNP chief kahapon, sa pagkakaalam ko ay wala naman silang mga pending na case kaugnay ng extrajudicial killing. Unless alam nyo meron. So anong sense nung pag-ako niya sa responsibilidad kung wala nga naman pala siyang kaso to begin with? Siguro bahagi yung ginawa niya kahapon doon. Yung kanyang pag-amin sa maraming bagay na napanood at napakinggan nyo nga. Unang hakbang marahil yon para sa pagkakaroon ng responsibilidad kaugnay sa bagay na yan. Ngayon, ulitin ko klarong magkaiba kami ng pananaw. At marahil magkaiba ng pananaw sa marami sa ating mga kababayan. Nung unang panahon, kaya sumikat, ika nga, o lumakas, sabihin mo na, ang mga rebelding grupo sa ating bansa. Dahil takbuhan sila ng naapi. Dahil siyempre, mabagal ang hustisya, kailangan dumaan sa korte, kailangan patunayan ang pagkakasala, at wala pa tayong parusang kamatayan. So yung naapi, may takbuhan. At agad nakakakuha ng hustisya, sabihin lang nila, sa yun agad makakakuha ng hustisya. Hindi ba parang nakakagaang ng pakiramdam yan sa ilan? Subalit, isang malaking subalit, sa parte ng gobyerno, hindi pwedeng maging ganon ng gobyerno. Mahirap man, matagal man, mabigat man, trabaho ng gobyerno, tiyakin ang susundan ang tinatawag na nating due process. Ulitin ko, Article 3, Section 1 states, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Hindi porkit nakita ko talaga, napanood ko sa yon, kailangan pa rin pagdaanan ang tinatawag nating due process. Yan. I think I've told this to some of you, but I don't know if you've heard this from me before. Alam niyo kung saan nagsimula, sinasabi ng isang may akdaang due process? Nagsimula yan sa DCA. Ito lang Sa kwento. Di ba? May due process. Hindi porket sinabi ng Pangulo, ako ang kasuhan nyo, wag yung mga kapulisan ko. Di ba? Hindi pwedeng ganoon. Yun ay isang paraan, hindi pala ako kita, sorry Yun ay isang paraan, na talagang, matalino, magaling, na isang abogado, pwedeng gawin. Pwedeng gawin yun ng isang abogado. Isang paraan yun. Ito lang sa analysis at komento lang natin. Tawag na opinion. Pwede yung paraan yun na pwedeng patagalin. Yung kaso na isasampa di umano. Isalugat. Kasi wala pang nakakasuhan doon sa mga kapulisan na pinapapasok niya sa investigasyon So ngayon, ako, dahil inimbitahan niyo ako, resource person ako, aminin ko na lang. Para wala na problema yung mga kapulisan. So ngayon, ikaw sa husgado, sapat ba na ebidensya sa iyo pag-amin para ikaw ay kasuhan at ikukulong? Mag-isip-isip sila. No? Lalo-lalo na yung mga bumabati ko sa mga Duterte. Di ba? Alamin nila kung ano yung batas muna. Hindi pwede ganun. Hindi pwede pag umamin ka, ikaw na. Kung walang alam yung taong kakasuhan o yung taong may imbestigahan, sigurado ganun gagawin nila. Pero marunong Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, lagi, malapit na ang eleksyon o kung sino yung inendorso ng dating Pangulo. Ipasok yung si Congressman Marcoleta, Senador Marcoleta. Di ba?
O, sa party list. O, bahala kayo kung sino yung napupusuan nyo. Pero ako, meron ako napupusuan na magaling. Ha? Oo. Pasok nyo na yun. O, panaw. Yan. Yung mga kaliwa, tawanan nyo na lang yan. So, eto hanggang dito na lang tayo Mamaya may vlog ulit tayo. Meron tayong content. Abang-abang lang kayo sa daily vlog natin Siguro magdadagdag tayo ng isa pang vlog. Siguro baka alauna ng madaling araw. Para yung nasa abroad, makapanood naman. Hindi sila mapuyat doon sa mga oras natin na dito sa Pilipinas. O yan hanggang sa muli. Bye-bye!